Many believe it shows the true face of Christ. Some believe this is the material used to cover Christ after his death. Mula noong pagkabata natin sa mga eskwela, sa mga tao na talagang relihiyoso ay ang depiksyon nila sa itsura ni Jesus ay isang matangkad na lalaki, may mahabang buhok, medyo light brown na balat at may kaputian. Sa mga pelikula ay ito ang nakikita natin sa mga painting at sa kung ano pa mang bagay na ipinapakita kabilang si Jesus. Alam nyo, isang malaking problema sa kung ano nga ba talaga ang tunay na itsura ni Jesus ay dahil wala tayong natagpo ang bangkay na pwedeng pagkuhanan ng DNA o ano paman para ma-reconstruct kung ano nga ba talaga ang itsura niya noong nabubuhay pa. Kadalasan, ang itsura ni Jesus ay nakadepende rin sa kung ano ang nasa isip o imahinasyon ng kung sino man ang magpipinta o gagawa ng imahe niya. Halimbawa, base sa obserbasyon na ginawa ni Carlos Gardoza, isang profesor sa World Christianity sa Colombia, ay sinasabi niyang bagamat ang mga tao na nasa kanluran, partikular na ang mga Amerikano, ay ito ang alam nilang itsura ni Jesus, ay sa ibang panig ng mundo, maaring siya ay may balat na kulay itim, itsurang Arabo o di kaya naman isang Hispanic. Kaya naman ang tanong na kung ano nga ba talaga ang itsura ni Jesus ay kinakailangan ng malalim, mabusising pag-aaral para mabigyan ng naaangkop na kasagutan. Nitong 20th century once and for all ay nagkaroon ng pagkakataong masagot ito hindi ng mga taong relihiyoso kundi ng mga scientists. Ginawa nila ito ng tinatawag na forensic anthropology. Sa madaling sabi ay ang pag-aaral o pagdedepict ng itsura ng isang tao base sa mga buto nito. Siguro sasabihin ninyo kaalaman, nakala ko ba walang buto ni Jesus ang natagpuan? Well, masasagot yan sa ilang mga sandali. Ngayon, ginawa ito ng British scientist na tinulungan naman ng mga taga-Israel para i-publish ang sinasabi nilang ang pinaka-accurate na itsura ng pinakasikat na tao sa buong mundo. Wala nang iba kundi si Jesus. Hindi ko na patatagalin at ipapakita ko na sa inyo ang lumabas sa kanilang pag-aaral. Ngayon kapatid, kung unang beses mo pa lang itong mapapanood o nakita sa internet ay maaari mong sabihin na kaalaman, ano na namang kamangmangan yan, niloloko mo na naman ang mga tao. Well kapatid, alam nyo minsan sa buhay natin lalo na kung kinalakihan natin ito ay mahirap nga talagang baguhin. Parang nung bata pa lamang tayo, naniniwala tayo na si Santa Claus ay totoo. Pero nung naglaon ay napagalaman nating peke lamang ito. At syempre, nasaktan tayo, na-hurt tayo ng konti. Parang ganon din ang nangyayari ngayon. Sobrang dami kapatid ang pag-aaral na ginawa nila para maipakita ang larawang ito. Ilan sa mga yan ay ang cultural, archaeological, physical at biological science ng iba't ibang grupo ng tao. Base kay Midori Albert, isang profesor na nag-aaral ng forensic anthropology, specialized in genetic, human growth and development, ay yun ang ginawa nilang basehan. Alam ko kapatid na marami akong sinasabi ng mga scientific terms, tsena-tsena na malamang marami sa atin, kabilang na ako, na malilito lang at ayaw ko din namang magbanggit ng kung ano nung pamang bagay para magmukha talagang matalino. Pero basically, ang ginawa ng mga scientists dito para maipakita ang larawang ito ay kumuha sila ng napakaraming mga buto malapit sa pinaglakaran, tinirhan at kung saan mang nabuhay si Jesus sa Jerusalem. At iyon ang ginawa nilang basehan. Sa maraming mga buto ngayon ay pumili sila ng 3 well-preserved na mga bangkay para pag-aralan. Hindi ba't alam natin, hundreds and thousands of years ago, ang itsura ng tao kung ikukumpara ngayon ay iba talaga. May mga parte silang malalaki, may parting maliliit dahil nga naniniwala rin ang mga scientists sa evolusyon. Sa 3 ito naman kapatid ay gumamit sila ng computerized tomography o CT scan para makagawa ng X-ray,
Bagamat ang CT scan ay maaaring gamitin sa ibang parte ng katawan, ay ginamit nila ito sa bungo ng mga bangkay para makakuha ng malilit na parte ng ulo at mailabas ang hulma nito. Matapos naman na makuha nila ang hulma nito, ay mayroon silang special computer program para naman madetermina ang kapal ng balat na bumabalot sa bungo ng isang tao. Pinagdikit-dikit nila ngayon ang nakuha nilang data at gumawa ng 3D reconstruction ng mukha sa computer. Pagkatapos ay hinulma naman ito para personal na mahawakan. Ngayon, dalawa ang bagay na hindi nila masabi dahil lang sa hawak nilang bungo na pinalilibutan ng balat: ang kulay ng buhok ni Jesus at ang kulay ng balat nito. Pero mayroon na tayong hulma. Kung napapansin nyo kapatid, ay parang nag-fill in the blanks tayo, at para ma-fill natin ang mga blanks na yan ay ang team na nag-aaral dito ay bumasa sa mga drawings, archaeological sites bago pa man masulat ang Biblia. Bibigyan ko lang ng diin kapatid ha, bagamat para sa inyo ay mabilis ang mga pangyayari, ay hindi ito yung uy, may nakita kong drawing sa pader ng kuweba, ito na ang itsura ni Jesus. Matagal na pag-aaral ito kapatid na kinakailangan ng maraming oras para mapatunayan. Inilalagay din ng mga scientists ang kanilang pangalan para dito, kaya kung sakaling hindi ito totoo o may mali sa kanilang pag-aaral, ay masisira ang kanilang pangalan at mawawalan sila ng kredibilidad sa kanilang propesyon. Ngayon, nakatagpo sila ng importanteng data para masabi na si Jesus noong nabubuhay pa ay mayroong medyo maitim na balat at darker shade na mga mata. Dagdag pa nila na mayroong ding balbas at bigote si Jesus. Nasabi nila ito dahil ito ang tradisyon ng mga Jewish kahit noong unang panahon. Shroud of Turin. Ang Shroud of Turin ang itinuturing ng maraming tao na pinakalehitimong depiksyon ng itsura ni Jesus. Sinasabi na ito ang ginamit para ibalot ang katawan ni Jesus matapos siyang mamatay. At kung i-research mo ito sa internet, ay makikita mo talaga na mayroon siyang mahabang buhok. Hence, mali ang mga scientists sa kanilang pag-aaral. Pero mabalik tayo sa Bible. Bagamat wala masyadong bersikulo dito na sinasabi ang itsura ni Jesus, ay may nababasa dito tungkol sa pagkakaroon ng mahabang buhok ng mga lalaki. Mababasa ito sa 1 Corinthians 11:14, and I quote, "Does not very nature of things teach you that if a man has a long hair, it is a disgrace to him?" Sa Tagalog, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang mga lalaki ay mahalay sa kanya? Mahalay, ibig sabihin ay kabastusan. Ngayon, ito ang pinanghawakan ng mga researchers at tumutugma rin naman ito sa kanilang data na pinag-aralan sa mga drawings at archaeological sites. Nasagot din nila ang tanong na kung gaano katangkad si Jesus. Base naman ito sa ilang mga bangkay na nahukay at lumabas sa kanilang data na ang mga tao doon sa Israel ay hindi ganoon katangkad, at naglabas din sila ng konklusyon na si Jesus ay humigit kumulang 5 feet lamang ang tangkad at may average na bigat na 110 pounds o humigit kumulang 50 kilos. Base sa mga nasusulat ay si Jesus noon ay nagtatrabaho bilang karpintero hanggang siya ay maging gulang 30. At reasonableng sabihin lamang siguro na mayroon siyang malaking pangatawan. Physically fit ika nga. Di tulad ng nakikita natin na medyo payat na matangkad at parang hindi siya naaarawan. Dahil din sa trabahong ito, sinasabi nila na babad sa araw si Jesus na maaring maging dahilan kung bakit sa litrato ay mukha siyang matanda kaysa sa kanyang tunay na edad. Ano kapatid sa tingin nyo? Bagamat parang anime na nag-crossover ang dalawang panig, ang siyensya at ang relihiyon, sa paksa natin ngayon, papaniwalaan nyo ba ang mga scientists sa kanilang depiksyon ni Jesus, o mananatiling ang mga nakikita natin sa mga rebulto ay ang itatatak natin sa ating mga isip na siyang tunay na imahe ni Jesus? Iiwan ko na lamang sa inyo ang sagot. Tandaan na sa ating mundo ay bawal ang panay-uulang sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Dapat marunong tayong magtanong, magsaliksik, maging mapagmatsyag at laging tandaan na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.